Una-una, it's part of a series na since late last year ay nilabas na ng PCIJ, ng mga kaibigan natin sa PCIJ, sila Carmela Ponbuena, at isa ako sa mga na-interview nila para sa pag-aaral din nila. At magugulat pa ba tayo? Talaga naman yan ang sitwasyon sa ating bansa. No? Ito na naman tayo, paulit-ulit na lang, pero ang mas matindi ngayon, no, palala na ng palala, no, ay sinasabi dati na fat dynasty, no, hindi na lang fat, no, yung matatabang dynasty. Ang fat kasi yung sabay-sabay tumatakbo yung magkakamag-anak, no, yung kamag-anak Inc, no, sabay-sabay. Lahat yata ng pwedeng takbo ang pwesto ay sasakupin nila, no. As compared do sa dati na yung tinatawag natin payat, no. Yung payat yung paisa-isa lang, di ba? Yung pinapasa lang, pinamamana. Ngayon, mukhang hindi lang mataba, no, hindi lang fat dynasty, nagiging obese na nga ang tinatawag natin. No? Yung talagang sobrang dambuhala na nitong mga pamilya na mukhang na nawawalan na rin ng sense of delikadesa. Kasi isa din yan sa dati, at least kahit paano, ihiya naman yung mga ibang politiko na patakbuhin ng sabay-sabay yung mga kamag-anak nila. Pero ngayon, ganun talaga. So, pag ito kasi, yung ganitong ugali, no? Kasi nagsisimula yan. Ang tanong natin, ugali ba yan? Tao ba may problema? Kasi may mga nakita na akong nagko-comment sa atin dito, no? Problema yan ng tao, no? Di ba? Hindi, no? Kasi pag inulit-ulit mo yan, nagiging parte na yan ng sistema, no? At ito'y nagiging parte na ng normal ng pagtakbo ng ating politika. At pag ito nangyari, no, hindi na natin matatawag itong demokrasya, kundi monopolya lang ng iilan. Di ba? Okay. Christian, marami yatang mga palusot din itong mga dynasties, di ba? Himayin natin yung mga palusot na. Pero, pag-usapan muna natin yung baseline facts dito. No? Kasi pag describe natin na lumalala, ibig sabihin, problema yung pinag-uusapan natin. So, puntahan natin yung basic na yun. No? Why is it a problem? Bakit masama ang political dynasties? In particular, yung mga nagtatabaan na political dynasties din. Okay. Kasi, public office is a public trust. No? Hindi dapat to trinatrato na parang family heirloom na ipinamamana sa isang kamag-anak at ipinapasa pa sa mga susunod na kamag-anak. No? Isang aspeto rin ng demokrasya, no, ay equal opportunity, no, participation at inclusion. No? At pag iisang pamilya na lang, halimbawa, ang nagmomonopolya ng mga gobyerno, no, ng sangay ng gobyerno sa lokal at nasyonal, no, sa executive branch or sa legislative branch, hindi na natin matatawag na demokrasya ito. Ito ay isa ng monopolya, no? Kumbaga kung sa ekonomiya, 'di ba, pag may kartel, no? Kartel ng bigas, kartel ng gasolina, sibuyas, no? 'Di ba nakakasama sa ating mga mamimili 'yon, nakakasama sa mga taong bayan 'yon. Kaya ang ginagawa dapat ay nire-regulate. Ganon din naman sa mga politiko, no? Pag 5 miyembro, yung iba nga 7, no? Siyam, no? Na miyembro ng yung pamilya ay nakaluklok sa kapangyarihan, matatawag mo pa bang demokrasya yan? Yan yung tinatawag nating elite democracy. Democracy lang ng ilan. At pag ang interest lamang ng pamilya ang nakaupo, paano naman ang ibang ang taong bayan? No? So kung ang interest lamang, kung iilan lang ang mga nakaupo sa posisyon, matatawag pa ba nating interest ng bayan? Siyempre, sarili nila ang usual na palusot ng mga dynasties at yung mga nagsisimula pa lang na dynasties, no? Sinasabi nila, paano nyo masasabing dynasty kami? Hindi naman ito monarkiya. Hindi naman namin pinapamana yung posisyon. Kami ay ine-elect sa isang sistema ng eleksyon. Okay. Isa yan sa unang palusot. Halal kami, no? Elected kami, walang dynasty, no? Paulit-ulit na natin nadidinig yan sa lahat, miski noong pa man, no, ng mga coverage natin sa mga eleksyon. Pero paano kayo nahalal, no? Kasi may kasabihan sa political science, power begets power. Kasi halos lahat ng
pag-aaral ng mga political scientists, habang tumatagal ang isang politiko sa kanyang posisyon, mapa-local o national, no, nagkakaroon ng tinatawag na incumbency advantage. Siyempre, pag matagal ka na, nagkakaroon ka ng brand, no, nagkakaroon ng name recall, tapos siyempre gamit mo ang resources ng gobyerno, ng pamahalaan, ng posisyon mo, nakakapamudmud ka ng tinatawag na patronage. At ngayon, mas popular na tinatawag nating ayuda. Di ba? So, yun yung tinatawag nating clientelism. No? Yung kumbaga, ginagamit mo yung posisyon mo para magkaroon ng utang na loob ang mga mamamayan sa ito. So, yun ang problema, no? Yung incumbency advantage. At sinabi ko na, isang mahalagang prinsipyo ng demokrasya ay give chance to others. So, di ba? Ang susi sa isang malusog na demokrasya ay yung good circulation of elites, no? Yung tinatawag nating circulation of elites na yung non-elite pwede maging elite, di ba? Yung hindi dynasty pwedeng umupo sa posisyon, pwedeng tumakbo, equally patas, pwede silang manalo. Pero pag 70 to 80% na ng buong Pilipinas, local, national, no, ay hawak lamang ng iilang pamilya, para kang nagkaroon ng blockage. Diba? Diba? Ganda ng metaphor niyo. Oo. Para kang magkaka-atake sa puso, di ba? Ganon din ang malapit na mangyari sa demokrasya natin pag hindi pa natin in-address itong problema ng dynasties. Magkakaroon ng heart attack ang ating demokrasya. When you say heart attack, ano yung pinaka-manifestation nito sa ating demokrasya? Kung sakaling atakihin sa puso dahil sa sangkatutak na mantika galing dito sa sangkatutak na mantika, it's death of democracy as we know it. So nakikita naman natin yan no. Kaya mas matunog ngayon yung mga populists, no, yung mga sisiga-siga dahil it feeds on the frustration and the anger of the people. Siyempre, pag hindi mo na mapagkatiwalaan ang pamahalaan, hindi mo na mapagkatiwalaan ang institusyon dahil puro mga dynasties lang ang namamayagpag. Kanino ka pupunta? So yung unang nadinig mong nagmumura doon at nagmamaktol at nag-iingay, ay baka pwede ito. So ito na yung quick fix, no, sa problema nating lahat. So iboto natin. O kundi naman yung nakakatawa, yung nakakatuwa, yung magaling sumayaw, yung magaling kumanta, yung pogi, yung maganda. Doon na nababaling ang taong bayan, no? Hindi dahil may hinahain na plataforma, may hinahain na plano, or may kakayahan itong mga politiko ito. Alam nyo, paulit-ulit ko sinasabi, hindi bobo ang botante. Walang kasalanan, kasi it's like blaming the victim. Ang madlang people na nga, ang masang Pilipino na nga ang inaapi, sila pang sisisihin. Ang problema, walang supply ng matinong politiko. Di ba? So it's a supply side problem. It's not a demand side problem. Diba? Nandiyan yung demand ng taong bayan ng matinong mga politiko. At merong iilan. Pero mukhang kumukonti sila. Ngayon, ang tanong, paano sila padadamihin?